Ang kwento natin ngayon sa video na ito ay karanasan mismo ng isa nating avid listener na si Genesis na sinend sa atin noong August 13. Bago natin simulan ang kwento, isang munting paalala lang sa mga taong may mahihinang loob at mabilis bumaliktad ang sikmura. Masyadong sensitibo ang mga maririnig nyo, kaya listen at your own risk. Dear Sir Six, 3 taon na ang nakaraan nang ihinto ko ang negosyo naming mag-asawa, ang pagbebenta ng ulam. Kasagsagan ng pandemya, napilitan kaming magsara para na rin sa aming kaligtasan. Inakala naming panandalian lang, subalit aabutin pala ng taon. Kaya nang dahil sa kawalan ng income, kahit na medyo lumuwag na ang lagay ay hindi na kami nakapagsimula pang muli. Naman ako ang galing ko sa pagluluto sa aking ina na dati ay may negosyo ring karinderya. Naalala ko noon na grabe ang pila sa kainan namin at hindi maganda ugaga ang nanay ko sa kakaasikaso. Subalit dumating ang araw na siyang sumira sa magandang buhay na meron ako. Sa harapan ko, napanood ko, nakita ko kung paano binawian ng aking ama, si nanay. Noong una ay naririnig ko silang nag-aaway. Nasa kwarto ako ng mga panahon na yun habang sila ay nasa salas. Maraming baso at plato na nabasag, maraming gamit na nadamay dahil sa galit at away nila. Hanggang sa bigla na lamang tumahimik ang paligid. Kaya't naisipan kong lumabas ng kwarto at pumanaog ng hagdan. Hindi ko inaasahan na makikita ko. Nasaksihan ko kung paano pinatay ni tatay si nanay. Nakahandusay siya sa sahig na sanay aakyat pa sa hagdan. Puno ng dugo ang katawan niya habang maraming taga. Halos maputol ang mga braso niya. Walang tigil si tatay sa pag-itak sa kanya. Maging si tatay ay naliligo na rin sa dugo na galing mismo kay nanay. At pagkatapos nun, isang pag-itak sa leeg na siyang pumugot sa ulo ni nanay ang tumapos sa kanyang buhay. Nanginginig ang mga tuhod ko at hindi magawang makalakad habang gumagawa ng walang tunog na pag-iyak. At nang dahil doon ay nagdulot ito ng trauma sa akin na humantong sa pagkasira ng bait ko. May mga panahong nawawala ako sa katinuan at kung ano-ano na lang ang nagagawa ko. Subalit, nagbago sa akin ang lahat. Bumalik ang sigla ko at nagkaroon muli ako ng dahilan upang mabuhay. Dumating sa buhay ko si Gladys, ang asawa ko, at hindi rin nagtagal ay nabiyayaan kami ng anak na si Jolas. Sila ang kaagapay ko sa tuwing susumpungin ako. Sila ang gamot ko sa kalaban kong naninirahan sa aking isipan. Tuwing aatake ang sakit ko ay ikinukulong nila ako sa isang silid na may kutsyon lang ang nandoon, gaya ng utos ko, hanggang sa makabalik ang tunay na ako. Bukod sa tulong nila ay may mga iniinom na rin akong gamot na siyang nagpapakalma sa sitwasyon ng aking kaisipan. Bukod nga rin pala sa minanang talento ko mula kay nanay, ay nakatapos din ako ng culinary na siyang mas humasa pa sa akin sa larangan ng pagluluto. Sa awa ng Diyos, dumating ang isang oportunidad para magsimula muli ang pagbubukas ng bagong kainan namin. Ginamit ko ang pera na siyang inipon namin bago pa man magsimula ang pandemya. Gagamitin sana namin ito sa pag-aaral ni Jolas, pero pursigido talaga ako na makabalik sa pagluluto at para na rin makatulong kay Mrs. dahil hawak niya ang lahat ng gastusin dito. Sisiguraduhin ko na mababalik ko ang pera, hindi lang doble, triple pa. Sabik na talaga ako, kaya nagsimula na ako sa isang ulam. Madalas na si Gladys ang taga-tikim ng luto ko, subalit wala siya nung araw na yon. Di bale, may isa pa naman titikim sa luto ko na takam na rin sa pagbabalik ko. Si Divina, ang numero 1 customer ko. Kumpiyansa akong mapapaubos ko to dahil marami na rin sa mga parokyano ko ang naghihintay sa muli kong pagluluto. Agad na dumating si Divina noon at nilapagan ko na rin siya ng ulam na mechado. Specialty ko to, Sir Six. Nakwento rin sa akin ni Divina na simula nung huminto ako sa pagtitinda ay
Hindi na siya bumili pa ng ibang lutong ulam. Nakakataba ng puso dahil grabe ang loyalty niya sa mga ulam ko. At sa gitna ng aming pag-uusap ay naalala ko ang mga ligpitin ko mula sa kusina. Kaya nagpaalam muna ako. Hindi ko rin naman akalain na susundan niya ako. Alam niyo ba kung ano ang nakita niya? History repeats itself, ika nga nila. Nadiskubre niya sa kusina ko ang mga kalat-kalat na katawan ng mag-ina ko. What the fuck? Legit pa to, Genesis? Kung ano-ano yung mga email na nare-receive ko, meron sa alien, meron sa hacker, meron sa aswang. Di nga, legit ba to? Tain, napapamura tuloy ako, men. Tara, diretso ulit tayo sa kwento. Ito ang sabi ni Genesis. Teka muna, huwag niyo akong huhusgahan. Gusto ko lang naman panindigan ang binitawan kong slogan. Nasa karinderya ni Genesis, lahat ng ulam mura. O di ba? Sa mahal ng bilihin, paano pa magiging mura ang mga binibenta ko? What the F? Legit, Genesis? Saan tong karinderya nyo na maiwasan? Dami kong comment. Diretso tayo. Sa negosyo kailangan mo rin maging madiskarte dahil rin sa mataas ang bilihin. Kaya ang ginamit kong karne ay ang karne ni Mrs. Tatapisan ko lang naman sana siya ng hita. Masyado siyang maramot at galit pa. Parang hindi naman ako ang nagtaguyod sa kanila noon. Bago siya ako ang gumagastos sa lahat mula sa tubig at kuryente hanggang sa pangangailangan nilang mag-ina. Simpleng hita lang, ipagkakait pa niya. Men, sure ako kung legit man tong sinend mo, makukulong ka talaga o baka nakakulong ka na. Continue. Parang hindi naman ako nagtaguyod sa kanila noon. Bago pa siya ako ang gumagastos lahat mula sa tubig, kuryente hanggang sa pangangailangan nila ng mag-ina. Okay, nabasa na natin to. Kaya napilitan akong lahatin na sa kanya. Mabuti na nga lang may experience rin ako sa pagkatay, kaya hindi ko na kailangan pang magtawag ng kakatay. Oh shit. Kasalukuyan siyang nasa mahimbing na pagtulog nang ituloy ko ang aking plano. Dahan-dahan akong naglalakad papasok sa aming kwarto habang bitbit ang isang 2x2. Minabuti kong hindi buksan ang ilaw upang hindi niya mapansin ang mga galaw ko. Marahan akong humakbang sa kama habang siya ay nakatalikod sa akin. At dito ay hinataw ko na ang kanyang batok kagaya ng mga ginagawa ko sa hayop. Pinakiramdaman ko ang paghinga nito at nang makumpirma kong wala na siyang hininga ay agad ko siyang binuhat papunta sa kusina. Dito ay iginapos ko ang magkabila ang paat kamay niya sa may lamesa. Inubad ang lahat ng suot nitong damit. Pinagmasdan ko ang katawan nito dahil ito na ang huling pagkakataong makikita ko siyang malinis at buo. Hawak ko ang isang matalim na kutsilyo na siyang ginamit ko upang laslasin ang liig nito. Umagos ang sariwa at mainit pang dugo na siyang sinasalo ko gamit ang isang pitsil at iniipon sa isang timba. Sayang naman kung itatapon ko lang. Pwede pa itong gamitin sa dinuguan. What the F? Sa mga nakikinig dyan, ano po? Sa tingin nyo ba makakakain pa kayo ng dinuguan pagkatapos na ito? Sunod ay gumamit na ako ng itak upang biyakin ang dibdib nito papuntang tiyan. Gumamit muna ako ng kutsilyo upang gumawa ng linya na siyang susundan ko mamaya. Sa pagdiin ko ng itak ay sumirit mula rito ang dugo na siyang nagpaligo sa akin. Nakangiti ako habang binabagtas ng talim ang kanyang katawan. May kakunatan ito kaya kinailangan ko ng mas malakas pang puwersa sa pagwasak nito. At hindi rin nagtagal ay nagpakita na sa akin ang mga naglulusugang lamang loob niya. What the F, nai-imagine ko kadiri. Bago ko simulan ng pagkuha ng mga kakailanganin kong karne ay nilapitan ko muna ang mukha nito. Binigyan ko ng halik
ang malamig na bangkay ng aking asawa. Isang halik na hindi ko makakalimutan dahil ito ay halik ng pagpapaalam. Binata ko ang bituka nito na parang native na longganisa at inilagay sa isang palangganang mayroong tubig. Kasunod ay ang atay nito na maraming gamit. Pwedeng-pwede sa menudo at pansit. Ang ilan dito ay wala nang pakinabang pa, kaya napagdesisyonan ko na lang na itapon sa isang sako. Sobrang lutong ng pagpalo ko sa kanyang mga braso gamit ang itak. Nahirapan ako sa pagkalas nito gawa ng buto niya. Pero di bale, masarap naman itong ilaga o hindi kaya ay sinigang. Bawat hataw ko ng itak ay lumalagatok. Napadako na ako sa kanyang hita na pwedeng-pwede sa crispy pata. Tiyak na sa mga darating na araw ay babalik na ang sigla ng aking karinderya. Subalit sa gitna ng pagkatay ko kay Gladys ay nagising ang aming anak na si Jolas. Napasa kanya ang aking atensyon dahil sa kanyang pag-iyak. Nakatingin lang ito sa duguan niyang ina at walang paggalaw. Kaya nagbago na ang isip ko. Kasama na siya sa kakatayin ko. Agresibo akong lumapit sa kanya at hinatak ang buhok nito. Pagtapos ay ibinalibag ko ito na naging dahilan ng pagsalpok niya sa kanto ng lamesa. Agad itong nawala ng malay at humandusay sa lapag. Duguan ang ulo nito at kita na ang laman. Ikinalas ko na ang pagkakagapos kay Gladys at itinulak na ang bangkay nito pagulong sa lamesa. Batid kong wala naman akong gaano mapapakinabangan sa laman ni Jolas dahil sa payat nito, kaya't pinuntirya ko na lang ang mga braso at hita nito. Hindi ako nahirapan dito dahil sa nipis ng katawan. Ngunit may naramdaman akong kirot na nagmula sa dibdib ko. Hindi ko pala kayang makitang walang buhay ang dugot laman ko. Kaya't upang hindi masaktan ay pinugutan ko ng ulo si Jolas. Sa unang pagtaga ko ay sumabog ang dugo nito na siyang muling pumaligo sa akin. Kulang pa ang pag-itak ko dahil hindi lumaylay ang leeg nito. Hindi pa ako kontento at muli ko itong binigyan ng isa pang pag-itak at sa pagkakataong ito ay gumulong na ang kanyang ulo patungo sa pinto papasok sa likod ng aming bahay. Sa loob ng isang araw, 3 na ang napatay ko. Kasama si Divina na siyang oh shit. Pati pala si Divina na damay na niya. Akma na siyang lalabas ng maabutan ko. Hawak niya ang cellphone at tila may tinatawagan. Subalit nabigo siya nang hatawin ko ang tigiliran niya ng itak. Agad itong bumagsak at napahawak sa malalim at malaking sugat. Pilit nitong pinipigilan ang pagdurugo habang nakatingin sa mga mata ko at labis ang pagmamakaawa. Ilang beses niyang sinambit ang pangalan ko na siyang musika para sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata habang pinapakinggan ang pag-iyak at paghingi niya ng awa. Hinawakan ko ang mahaba nitong buhok at inumpog sa pader. Sumalpok ang mukha nito at napuno ng dugo. Nalagas ang ilang ngipin nito sa harap at napahalakak ako ng malakas nang makita kong siya ay bungal-bungal at putok ang labi. Man, you're crazy, man. Ba't ganito yung mga nag-send sa akin? The F. Hindi na nito nagawa pang magsalita. Panay na lang ang pagdura ng dugo at labis na pamimilipit sa sakit. Hindi na ako makapaghintay na tapusin ko siya. Tinaga ko ang bibig nito habang ngumunguwa sa pag-iyak. Nabiyak ang panga nito at muling nalagasan ang ngipin. Nang mawalan ito ng buhay ay dilat ang mga mata nito. Habang nakakapit sa suot kong pantalon, nagkalat ang mga dugo nito sa paligid na siyang agad kong nilinis. Dinala ko na rin ang katawan nito sa kusina katabi ng mag-ina ko. At sa maras na pamamaraan ko ay muli kong naipagpatuloy ang pinakamamahal kong pagluluto. P.S. Sir Six, kung ikaw ay bibisita sa lalawigan ng Quezon ay ipaghahanda kita ng gusto mong ulam. Ano mang request mo ay willing akong ihain.
Nagmamahal, Genesis. Di na uy. Tangin na. Wala akong pakialam kung legit to o hindi. Pero hindi ako, hindi, tangin na nakakapraning tuloy. Baala na kayo.